Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload, okay? So guys, tignan natin kanina ba itong love reading. Okay. Kanina ba tong love reading? Ay, pasensya na guys, no? Medyo masakit kasi lalamunan ko, kaya may candy ako sa bibig ngayon. Baka marinig nyo, madistract kayo. So, I try my best na makakagawa pa rin ng video. And, puso at tatrangkaso ngayon. Ingat tayong lahat, guys. Okay? Sobrang lamig na ng panahon ngayon. Sumabay na ba yung mga person nyo sa lamig ng panahon? Tignan natin. Kanino ba tong love reading, spirit guide? Kanino ba tong love reading? Oh, may nag-aantay. Two of Wands. So, kung makikita mo itong taong to, parang nagiging mundo ka niya ngayon. Kumbaga, iniisip-isip ka niya ngayon, no? Kumbaga, ikaw yung nagiging laman ng isip niya bago siya matulog. Tapos, pagkagising niya, ikaw agad yung bumubungad sa isip niya. So, hindi ka mawala sa isip nito. Kumbaga, time to time talaga kung paano kanya iniisip. Pwedeng iba sa inyo nagtataka, bakit kay like ko naaalala tong taong to? Parang nagmo-move on naman na ako, parang di ko naman na siya mahal. Ganon, no? Kung natatanong mo yan sa sarili mo, is possible kasi guys, telepathy nangyayari. Iniisip-isip ka rin kasi nito. Or, iniisip-isip ka talaga niya. Nagkakaroon lang siya guys ng hesitation ngayon kasi 2 of Wands to eh. Nag-aalinlangan lang siguro talaga siya nakausapin ka kasi pwedeng communication din yung Wands or travel, okay? So, pwedeng nag-aalangan lang siyang kausapin ka ngayon. Pero, hindi niya masabi na naiisip ka nito. Ayan, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong, okay, so 7 of Wands. Mainit pa daw yung ulo mo sa kanya eh. Mukhang nag-away kayo. So, yun, ayaw mo makipag-communicate pa sa taong to. Hindi ka pa ready. Pwede kasi guys na hindi mo rin matansya yung mood mo, no? Kumbaga, bigla-bigla ka na lang ding inaatake ng stress. Tapos siya yung napagbubunton mo ng stress. Okay? So, yun po yung nakikita ko dyan. And again, pwede blinak mo siguro to or dumistansya ka sa kanya. So, nakikita kanya na someone na basta parang galit ka ngayon, hindi ka ready makipag-communicate. So, kung bakit siya ganyan. Kung bakit siya hindi ka muna niya masyado kinakausap ngayon. Pwede napapaisip ka bakit hindi siya nakikipag-reconcile ngayon, bakit hindi pa siya nakikipag-usap. Kasi guys, aware siya na mainit pa yung ulo mo, pwedeng andayan pa rin nasasabi, galit ka pa rin. So, dumidistansya muna siya. So, parang hahanap to ng paraan para kausapin ka ngayon. Okay, so hayaan mo muna to. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong, diba? May plano pala kayo magpakasal na. Kumbaga, ready na kayo mag-settle down. Siguro matagal na kayo magkarelasyon or pwedeng kasal kayo. Baka kasi meron kang pinagseselosan. Okay, meron ka sigurong nahuling meron siyang ibang kausap. So, hindi mo maiwasan. Ito kasi communication. So, pwede kasing isa sa pinag-awayan nyo is yung mga kinakausap niya, yung binibigyan niya guys ng attention. So, nagiinit yung ulo mo sa kanya. Pwede sinasabi niya, hindi na tayo nagkakaintindihan, hindi tayo compatible talaga. Okay, yun yung nakikita ko dyan. Kung bakit din, parang ikaw, lalong nagiging mainitin yung ulo mo kasi nga, hindi ka niya naunawaan kung saan ka nang gagaling. Okay, tignan pa natin.
Meron tayong Four of Pentacles. Nakikita ko naman guys na tinatry pa rin ng person mo na ikip ka. Okay, mahal ka pa rin ng person mo. Tinatry niya ngang ikip ka dito eh. Kumbaga, naalala niya pa rin or iniisip niya pa rin yung mga pinagsamahan nyo, yung haba ng panahon na pinagsamahan nyo. May mga panghihinayang din. Then, minsan parang nagigilty din siya. Kung ano man yung pinag-awayan nyo, pwedeng sa mga nakakasalamuhan niya to, sa mga nakakausap niya to, pwedeng mas may time pa siya sa iba kaysa sa inyo. Mga ganon. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong The Chariot. Okay, The Chariot. Yung nakikita ko dito guys, ikaw kasi, or siya to, pwede nyo naman guys i-reverse yung energy. Pwede kasi ang dami niyang schedule din. Kumbaga medyo busy din talaga to. Isa yun sa pinagtatalunan, no, na parang wala na siyang time. Tapos, isang aya lang sa kanya ng mga kaibigan niya or malalapit sa kanya guys, sumasama rin agad tong person mo. Sobrang dali niyang kausap. Okay, like parang mas nabibigyan niya pa ng attention yung iba. So, minsan hindi naman guys, hindi naman urgent, pumupunta siya, no? Pwedeng parang, isa din sa mga napagtatalunan siguro is mabisyo tong person mo, mahilig sa inom, mahilig sa barkada, so, parang naiirita ka na, hindi niya na nagagawa yung mga dapat niyang gawin, yung mga responsibilidad niya guys, hindi niya na masyado nagagawa yun. Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Emperor. So, sa Emperor, guys, medyo matigas ang ulo. Oo, matigas yung ulo ng person mo, guys. Hindi ito nagpapakontrol din. So, ano yung magiging sagot mo dito? Okay? Baka hindi na tama yung yung parang magtiis ka lang, baka magbago. Dapat mahalin mo na siguro yung sarili mo, lalo na kung nagmamatigas na yung person mo, no? Okay? Lalo na kung meron siyang sariling rules. Kumbaga, hindi na siya nagpapakontrol. Hindi mo na rin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya ngayon, di ba? So, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong, ayan. Kasi guys, parang ang dating sa akin dito, para kasi hindi siya pinagsasabihan siguro ng pamilya niya or ng mga kaibigan niya. Basta yung mga malalapit sa kanya, parang hinahayaan lang siya, no? Na parang hinahayaan lang na mapariwara tong person mo. And parang ang dating sa'yo, kinukonsente pa. Meron tayong, ayan, no? Hinahayaan lang yung person mo na, di ba, maging irresponsible sa buhay niya. So, ikaw kasi, alam mo yung goal mo sa buhay. Okay, then parang hindi ka pinapakinggan ng person mo. Parang hindi habang buhay ganito tayo, hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay bata tayo. Parang ganyan. Sa totoo naman yun guys habang umiidad pahina tayo. Diba? Habang nagkakaedad tumatanda, lumilipas, lalong nawawala yung opportunity. Pero baka sa Pilipinas lang applicable yun. Baka sa bumansa pwede naman. Baka kasi may inaasahan tong person mo. May inaasahan siyang pera. May inaasahan siya na ibang taong sumusuporta sa kanya. So, hanggang kailan ganon, di ba? Kaya siguro ngayon, mas pinili mo na lang i-end, no? I-end itong relasyon na to. So, yung mga plano nyo na mag-settle down na talaga like magpakasal, kung kasal na kayo or bubuo ng pamilya, parang napagod na kayo doon. Tignan mo, nahirapan ka na communicate sa kanya, nahirapan ka na guys na makipag-ugnayan sa kanya kasi hindi niya naman inuunawa yung mga sinasabi mo. So parang ang dating sa akin dito, iba yung pinapakinggan niya. Basta gagawin niya yung mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hindi siya makatanggi sa iba. Two of Wands kasi to eh. Okay, tingnan pa natin.
Meron tayong Seven of Swords, Theft, Steal, Cunning, Rip-off, Dishonesty. So, yon. Parang ano siya guys, magastos, mabisyo, doon lang naubos yung pera niya. Okay, Seven of Swords eh. So, yun nakikita ko guys, so, may mga scenario itong person mo guys. Parang ano siya, wala siyang control sa pera. So, minsan siguro yung ipon niya nagagamit niya. Basta hindi siya guys ganun ka-practical. Hindi ko nga alam bakit may mga taong nagtitiis sa ganitong klase ng relationship pagka yung person nila masyado ng mapang-abuso, mabisyo. So, bakit kayo nagtitiis pa sa ganun? Guys. Ayan, yung ibang nanonood sa atin, no? Pagka ganito guys yung relationship, mas maganda na piliin mo na yung sarili mo, okay? So, tingnan natin lalo na kung nag-end na pala tong relasyon nyo na to. Or pwedeng nag-e-end na to. Oops, pasensya na, gumagalaw yung ating camera. Meron tayong 9 of Wands. Completion, protection, boundaries, distrust. Ayan. Nawawalan ka na ng tiwala sa taong to. Okay? So, ikaw kasi parang konting suyo lang, lambing, ano na ulit, marupok na ulit. So, nabubura na lahat ng mga, nabubura na lahat ng mga ginawa niya sa inyo. So, marirealize mo lang ulit yan pagka unti-unti na naman siyang bumabalik doon sa dati niyang bisyo. Pag bumabalik na naman siya sa dati niyang gawain, no? Unti-unti mo na naman marirealize yan. So, never-ending cycle. Paulit-ulit yung cycle. Wala ko nakitang ending pa kasi rito eh. Pwede kasi nag-e-end tas naghihiwalay lang din. So, nangyayari guys, paulit-ulit nga lang yung cycle. Okay, so by the way, meron tayong 5 of Swords, War, Hostility, Dishonesty, Theft, Victory, Hurt. So, yung nakikita ko dito guys, ano to? Naku, ambisyo pa pala nito. May pagka-cheater. So, sinasabi niya na napapagod na siya, gusto na niya makipaghiwalay, or pwedeng siya na talaga nakipaghiwalay, baka inabandon na ka na talaga niya. 'Di ba? So, huwag kayo maniniwala sa napagod na. Ibig sabihin lang nun guys, may iba na. Oo, nakipaghiwalay, pero ang ibig sabihin lang nun kasi meron na siyang iba. Okay? Mataas yung chance na ganun eh. Okay? So, tignan pa natin kanino tong love reading. Meron tayong Knight of Cups. May paparating dito someone na nasa malayo. So, meron kang ibang option. May nakikita ko guys, pwedeng nasa abroad. Basta merong malayo sa'yo. May paparating sa inyo. Ngayon, kung single ka na, huwag ka na masyadong ma-stuck doon sa person mo kung naghiwalay na kayo guys, no? Huwag mo na masyadong isipin kasi merong ibang paparating sa inyo. Yan ang Page of Pentacles. Okay? Or pwede may plano to na mag-abroad. Etong taon to. May nakikita kasi akong travel sa taong yan. So, may idea ka na ba kung sino to? Okay, so titignan pa natin kanino tong love reading. Okay. Kanino tong love reading? Meron tayong let's rewrite our love story together. Ayan, no, yung person na to nasasagap po, guys. Okay, pwedeng nasagap lang natin yung trauma mo dun sa past person mo. And again, iniisip ka kasi nun eh. Oo, kung bakit bigla mo na lang din naiisip, lalo na kung ang naiisip mo lang naman sa kanya is kung ano yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo, kung gaano siya guys naging walang kwenta sa buhay nyo, kung gaano siya guys wala namang naidulot na maganda. So ito yung sinasabi dito, let's rewrite our love story together. Okay, so yung nakikita ko dyan guys is gusto niya ng etong someone new, gusto niya na parang pumasok sa buhay mo, maging part siya ng ng love life mo, ng buhay mo. No, gusto niya maging part ng buhay mo. And willing tong taong to. So by the way, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong forgive what you didn't know, you're still learning. So, yan. So, eto kasi guys, parang ang nangyayari sa akin, hindi ka natatauhan. Okay? So, pwedeng ayaw mo umalis doon sa
past relationship mo, kahit na meron namang bagong dumarating, or pwedeng single ka ngayon, no? Dahil do sa trauma mo sa past person, hindi mo nakikita kung sino yung tamang tao sa maling tao. So, may tamang taong dumarating sa inyo, pero yun nga guys, baka hindi siya yung hindi siya pasok do sa standard mo. Kaya parang hindi mo siya bet, no? Kaya ba't hindi mo siya nagugustuhan? May something sa kanya na, basta may ano sa kanya, may something na ayaw mo, parang ganon. Sige, tignan pa natin. Meron tayong your love is my safe place. Okay, ayun. Gusto mo dun sa taong, naging comfort zone mo. So, siguro kahit ganon, comfort zone mo yung past person mo. Kahit may mali sa kanya, ikaw yung nakakita ng tama sa kanya. Kahit pa paano may tama naman to eh. Na kahit pa paano may naman siya, may nagiging naman siya, silbi naman. Siguro kahit pa paano, di ba? So, I'm healing to love myself again. So, ayan. Pabago-bago ka ng desisyon, no? Nandun ka na sa point na parang pa-move on ka na. So, nakikita ko dyan. Okay, pa-end yung cycle. So, I think, moving on na yung energy mo rin ngayon. Ayan, malakas yung energy ng mga single dito. So, ano dapat mong gawin? Focus ka muna sa sarili mo, okay? Tignan natin. Ano yung energy ng person mo sa'yo? Okay, ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Meron tayong the Fool, new beginning, risk, new cycle, originality, nonsense. So, yung nararamdaman sa inyo ng person nyo, guys, ito kasing si the Fool, new beginning din naman to. And, handa siyang sumugal. Okay, new cycle na to, ibig sabihin, kung sakali, bago na itong nakikita ko. And, kung gusto mo pa rin talaga doon sa luma, meron siya kailangan baguhin sa sarili niya. So, ito kasi, yung nararamdaman ng person mo sa'yo, the Fool. So, walang pangarap yun. Yung taong tinitignan mo ngayon. Walang pagbabago sa buhay niya. Pinangako niya lang yan. Kumbaga, sira na yung buhay niya eh. So, ano mangyayari? Masisira din yung mga didikit sa kanya. Okay? Magiging walang silbi ka din kung didikit ka sa taong to. King of Pentacles. Ayan, matalino kasi siya eh. Pwede isa sa mga tinitignan mo. Na matalino naman to, maayos naman to. Three of Cups. Celebration. Mukhang masaya naman siya. Marunong siya makisama sa iba. So, may mga magagandang katangian siya na na-appreciate mo. Sabi nila guys, pag nakikita mo pa yung mga magagandang katangian ng taong yon, kahit sinaktan ka na niya ng paulit-ulit, malinaw na ang ibig sabihin nun, mahal ka pa. Okay? Pero, kung hindi nyo na guys, nakakita at puro galit na lang, ibig sabihin, gusto mo na talaga mag-move on. Natanggal na yung mo, yung salamin mo, kasi lumilinaw na yung mga mata mo. Okay? So, hayan. Tingnan pa natin. Meron tayong Knight of Cups. Meron tayong Queen of Cups. Pero alam nyo guys, may mga tao na nagsasabi naman sa kanya, nagtatama naman sa kanya, may nag-a-advise naman dito sa kanya na parang, wag ka masyadong matigas, parang ganun, wag masyadong, inaabuso yung partner mo. Sinasabihan naman nila, kasi cups to eh. Mukhang dinadaan naman nila sa maayos na usapan. Yun nga lang guys, si Emperor matigas ulo na to eh. Okay? So yun, tignan natin ano naman yung tingin sa'yo ng person mo. Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Ano yung tingin ni person sa'yo ngayon? Meron tayong 6 of Pentacles. Sharing, giving, receiving, justice, begging. So, may pagmamakaawa to, guys. Okay? Pwedeng ikaw, ilang beses ka rin umiiyak sa kanya na parang ayusin. Pero ngayon kasi, guys, mukhang babaligtad, no? Mukhang siya naman yung iiyak, magmamakaawa dito. Lalo na pagka nabibigyan mo na ng attention is yung ibang tao.
Okay? Meron tayong Three of Pentacles collaboration and justice, fairness, court, balance, honesty, truth, law. Okay, so ano ka mahilig ka mag-interrogate, mahilig ka mag-imbestiga, maraming beses mo lang nahuli tong taong to. Kasi nga, siya lang binabantayan mo buhay niya na lang yung binabantayan mo. So, makita mo yung Three of Pentacles dito, collaboration, parang walang kumakampi sa inyo. Ngayon, pabaliktad yung sitwasyon, no? Kung paano ka nakakita ng person mo, ikaw, pilit mong inaangat yung sarili mo. Okay? Then yung person mo guys, kung dati ikaw yung nagmamakaawa, ngayon parang babaliktad siya naman yung magmamakaawa sa inyo. Then parang mafe-feel niya na parang napaka-unfair naman. Di ba? Nasabi niya yung napaka-unfair. Tignan natin ano naman yung magiging hakbang, ano yung magiging action ng person mo dito sa relationship na to. Meron tayong 10 of Cups, happiness, happy end, completion, family, harmony. Ayan. Gusto niya guys na mag-settle down. Ang dami niya kasing plano. Wala siya nasisimulan kasi ang dami niyang pinapangako sa inyo. Ang dami niyang pangarap. Ang dami niyang gustong mangyari. So, ang ending guys, walang nangyayari. Kasi dami niya lang gustong mangyari sa buhay niya. Pero wala naman talaga. Okay. So, mangyayari guys, lahat ng pinangako niya sa inyo guys, ano lang yon, drawing lang yon. Oo. Ikaw lang ang mangangarap na lang para sa buhay mo. Pero etong taong to, wala talaga tong pangarap. So, pawalang silbi na yung buhay niya. Sorry So, again, Three of Pentacles, hindi mo nga siya makita tinutulungan ka niya Kasi nakapokus siya sa mga bisyo niya. Kayo na lang guys ang mag-ano niyan tatansya niyan. So, dapat mas mahal mo yung sarili mo kaysa mahal mo tong taon to, okay? Tignan natin yung advice. Meron tayong, my dreams. I've been dreaming about you in my dreams. We're so free and in love. Wish I could stay there forever. Again, meron tayong, I'm single. Single siya ngayon kasi nag-iwalay kayo I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. So, gusto pala niya mapag-isa. Gusto niya maging malaya. Kasi, medyo nasakal mo siguro. Okay, meron tayo dito, guys. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete for you. So, mukhang paglalaban ka niya, guys. Kukunin ka niya or babawiin ka niya sa taong kaano mo ngayon. Kausap mo ngayon. Babawiin ka niya sa taong ine-entertain mo ngayon, yung bagong tao. So, pwedeng nakakarating na sa kanya na meron ka na ibang ine-entertain, na parang nagkakaroon ka na ng bagong buhay. So, by the way, message niya, I'm tired of running. So, nire-reject mo na to. Kasi parang hahabol pala to Pero yun nga guys, yung paghahabol kasi na ginagawa niya guys, parang wala namang pagtsatsaga. Meron tayong I dream about you at night. And our paths will always reunite. So, lagi mo pa ito nakikita? Baka trabaho lang, kapitbahay. Okay, saan mo ba pwede makita to? Sa simbahan? Ayan. So, tignan natin guys yung zodiac sign. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, Aquarius, Pisces, and Capricorn. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Pisces, and Gemini energy. Ayan yung zodiac sign ng person mo, okay? Tignan naman natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Gusto mo maging give and take kayo, maging balance. Nag-aantay ka pa rin sa kanya, pero mas mas nakikita mo na yung new beginning sa buhay mo. Kumbaga parang ready ka na umalis dito. Parang may bagong buhay na. Okay? Mas nakikita kita na someone na mas motivated ngayon na naghiwalay kayo. Parang kaya mo na siyang panindigan. Parang gusto mo na mag-focus sa sarili mo. Ayaw mo na sirain yung buhay mo sa taong to. Parang ganon. So, King of Wands, passion, fairy, creativity, courage, power, leadership. So, kaya mo naman Oo, kaya mo naman Hindi mo naman talaga to kailangan. Diba? So, alam niya kung gaano kayo ka-strong. Hindi mo yun alam. Pero strong ka. Sige, tignan pa natin ano naman yung
dapat mong gawin? Pakiramdaman mo. Si The High Priestess to eh. Pakiramdaman mo mabuti. Kung ano yung pwede mo maging future sa taong to. Kung ano yung mga kasalanan ginawa niya sa inyo, guys, balansin mo kasi pwedeng ulitin niya yan. Okay, yun. And kung gaano ka nasasaktan dito, tapos kung gaano siya walang pakialam kahit nasasaktan ka. Yun yung mga kailangan mo nare-realize dyan. Diba? Tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn, and Libra. Meron tayong Leo, Virgo, Aries, Cancer, Taurus, and Gemini energy. Last one. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio energy. So, in the near future, ka tayo ng isang card. Saan na kayo papunta? In the near future, saan na ito papunta? Knight of Wands. Bago na talaga. Mahal ka na itong taong to, pero mas mas iisipin mo na yung security mo eh. Kung meron ka bang magiging future sa kanya. Kasi Empress ka na dito eh. Okay? So, pipiliin mo yung someone na may may pangarap para sa'yo. Workaholic. Masipag. Someone na, responsible. So, yun yung nakikita ko sa'yo. Mas pipiliin mo yun. Okay? So, again, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.